Sa loob ng isang arena, naghahanda ang isang lalaki para sa laban at tinatawag ang kanyang kakampi papalapit, nais niyang ipakita sa buong mundo ang kanilang lakas. Si Hector, isang halimaw na muling nabuhay mula sa kamatayan, ay sumugod sa isa pang nakakatakot na nilalang. Iniutos ng kanyang amo na gamitin nito ang lason nitong dila. Agad itong sumunod, at sa napakabilis na galaw ay inilusong ang dila sa kalaban. Gumagamit ng katawan ng mga magician na ito upang makalikha ng kanilang mga kabalyero. Sila'y tinatawag na mga necromancer. Ang marahas ngunit sa kakaibang paraan ay magandang tagpong ito ang tinuturing na pinakadakilang esport ng panahon. Maraming tao ang dumadayo upang manood o tumaya sa mga kabalyero. Isang partikular na batang lalaki ang sobrang nabighani sa lahat ng ito. 17 taon ang lumipas, sa Necromancer City, sinusubukang buhayin ni Uso ang sarili niyang kabalyero. Hiniling niyang talunin nito ang kamatayan at mangakong maglilingkod magpakailanman. Nagsimula siyang umawit ng orasayon, pinupuno ng enerhiya ang bato sa loob ng nilalang. Sa una, mukhang nagtagumpay siya, ngunit kalaunan, nabasag ang bato. Isa na namang kabiguan para kay Uso. Hindi niya maunawaan kung bakit. Ang kalkulasyon ng pagitan ng kalamnan at buto ay tama, at maganda ang pagkakagawal ng central nervous system. Alam niyang wala ng silbi ang pag-iisip ng paano kung, kaya balik na naman siya sa simula. Bumalik siya sa trabaho niyang tagalinis ng palikuran. Dumating ang kanyang amo at sinabing may parte siyang hindi nalinas, kaya kailangan niyang ulitin ang buong gilid. Habang naglalakad si Uso upang tapusin ang kanyang trabaho, nabasa niya ang tungkol sa record na gantimpala ngayong taon sa War of the Corpses. Taon-taon ay dumarami ang mga necromancer kaya marami ring alok para sa mga espesyal na pagtuturo. Maging ang mga bata ay natututo na, habang sinisigawan sila ng guro na lakasan ang orasayon at ituon ang pansin sa kanilang mga daliri. Masigasig na nagtatrabaho si Uso sa labas ng silid-aralan, pero unti-unti siyang nabibigyan ng mas marami pang mabababang trabaho. Habang naglalakad sa isa pang utos, pinag-aaralan niya ang kanyang ginagawang kabalyero. Ang mga kuko ng isang harpy ay singtaybe ng bakal, dahil hindi lang ito gawa sa keratin. May taglay itong istruktura ng mga metallic proteins. Kaya kailangang i-connect muna ang mga ugat sa kalamnan bago ito may kabit. Sa pamamagitan ng pagkokonekta ng base ng kuko sa itaas na braso. Tinawag siya ng isang tao, at agad siyang tinamaan ng isang kabalyero. Ang amo nito ay nagsabing umalis na si Uso sa lungsod habang kayapa niya. Isa raw siyang walang silbi. May isang tao na suot ang kaparehong kasuotan ang nagtanong kung ito nga ba ang basurang sinasabi ng babae. Tumango ito at sinabing, oo, sa tambakan ng basura siya ipinanganak. Doon na rin siya lumaki. Kaya likas na basura rin siya. Bumangon si Uso, at nagtaka ang lalaking may pintura sa mukha kung paano nakakabuhay ang isang tao sa basura. Ipinaliwanag ng babae na ganoon din ang ama ni Uso. Magkasing basura daw sila, di man lang daw maituturing na tao, puro kapangitan. Nakakadiri raw tingnan, at mas mabuting maglaho na lang, dahil wala siyang lugar sa lungsod. Bumangon muli si Uso at matatag na sinabi na hindi siya basura, kahit paano pa siya ipinanganak o saan siya lumaki. Ang tanging may karapatang magdesisyon kung sino siya ay siya lang. Ninas ang babae. Akala raw ni Uso na kung maging kabalyero siya, agad siyang tatanggapin ng lahat. Hinawakan siya ng kabalyero ng babae at pinadapa sa lupa, patunay na wala siyang silbi kung wala siyang sariling kabalyero. Ang laki ng bibig mo, sabi ng babae. 10 taon ka nang hindi nakakapagbuhay kahit isa. Tumigil ka na sa pagpapabaho sa lugar na to at umalis ka na sa lungsod. Kung hindi, sa susunod, gagawin kitang tunay na basura. Galit na galit si Uso, pero naalala niya ang mga salitang iyon. Kahit paano ka ipinanganak o saan ka lumaki, ang tanging may karapatang magdesisyon kung sino ka ay ikaw lamang. Ang unang nagsabi niyon ay si Raphael, isang ulilang galing sa mahirap na lugar, walang-wala sa buhay. Sumali siya sa War of the Corpses mag-isa at nanalo ng 6 na sunod-sunod. Siya ang naging pinakatanyag at kinikilalang ultimate human sa buong mundo. Doon nagsimulang mangarap si Uso, na kahit minsan sa buhay niya, maging katulad niya. Mangarap na maging pinakamahusay, tanggapin ng mga tao, palakpakan ng buong mundo, pero kahit wala ng taong nagsasabi, isang tinig ang laging bumabalik, tinatawag siyang basura.
Hindi siya tinatantanan. Pumunta siya sa tindahan ng materyales para sa necromancer, pero wala siyang nakitang karapat-dapat gamitin. Lahat ng materyales ay hindi pumapasa sa kanyang pamantayan, hanggang sa may makita siyang isang babaeng kabalyero. Tinanong niya ang tindero tungkol dito. Sabi ng tindero, puro tira-tira lang ang laman ng kwartong iyon, kasama na ang kabalyerong iyon. Ibinenta raw ito 1 taon na ang nakaraan at nabili na ng 13 beses, pero walang isa man ang nakapagpagalaw nito. Lagi lang itong ibinabalik. Alam ni Uso na ang mga palpak na materyales ay karaniwang tumitigas na parang bato at nababasag. Kaya paano nananatiling buo ang kabalyerong ito? Sagot ng tindero, hindi ito gumalaw kahit kailan. Pero nangyayari naman talaga yun paminsan-minsan. May mga depektibo talagang nalilikha. Tinanong siya ng tindero kung interesado siya. Itatapon na raw kasi ito, kaya iniisip niyang ibenta ng sobrang mura, pero sa kondisyon na hindi ito pwedeng isauli. Napansin ni Uso ang magaspang na palad ng kabalyero. Sabi ng tindero, kakaiba raw ito. Hindi siya pwedeng magbigay ng maraming detalye dahil sa patakaran, pero narinig daw niyang isa itong tanyag na beerang mandirigma noong nabubuhay pa. Sinasabing kaya nitong durugan ang kahit ano sa isang suntok. Pero, dagdag niya, kabalyero lang sila, mga kasangkapan na walang sariling kalooban. Kaya sino siya noong buhay pa? Wala rin namang halaga, di ba? Nag-isip si Uso at tumanggi. Sabi niya, delikado ang bumili ng isang depektibong produkto na ilang beses nang nabigo. Naintindihan ng tindero, basura nga talaga ang basura, aniya. Itatapon ko na lang siya bukas. Narinig ito ni Uso, halos wala siyang ibang pagpipilian kundi bilhin ito, at ginamit niya ang lahat ng kanyang pera para dito. Wala na siyang pambili ng pagkain, lalo na ng upa. Akala niya, tapos na ang lahat. Imposible na ang tagumpay, pero kahit ganoon, gusto pa rin niyang subukan, kasama siya. Hindi siya basura, kahit anong sabihin ng iba. Kaya nilang gawin ito, magiging pinakamahusay sila, magkasama silang aakyat sa entablado, at tatanggap ng palakpakan mula sa buong mundo. Ginamit ni Uso ang lahat ng lakas niya sa pagsubok na ito, at sa gulat niya, nagtagumpay siya. Pero tumingin sa kanya ng diretso ang kabalyero at tinanong, ano ka? Napasigaw siya, at dahil doon, napasigaw rin ang babae. Kaya kinuha ni Uso ang isang malaking kutsilyo at tinanong, paanong nakakapagsalita ang isang bangkay? Ngunit ang nakita lang ng babae ay ang hawak niyang sandata, kaya sumugod ito at sinuntok siya ng buong lakas, dumiretso ang suntok sa pader. Habang nawala ng malay si Uso, naalala niya ang panahon na sinabi niya sa kanyang ama ang pangarap niyang maging isang necromancer. Isang tulad niya pa raw ang nangarap ng ganon. Pinagsabihan siya ng ama niyang bumalik sa realidad. Basura ang nanay mo, aniya, yung uri ng taong Samira sa buong buhay ko. Anak ng basura ay basura rin. Kahit anong hirap mo, yan lang ang mararating. Hindi ka kailanman matatanggap. Mamamatay kang kasama ng mga basurang to. Napabalikwa si Uso at napasigaw, nagising na lang siya mula sa bangungot. Hindi na bago sa kanya ang panaginip na iyon, pero kahit papaano, masaya siyang hindi talaga nagsalita ang kabalyero. Bigla itong nagsalita, swerte mo, no? Hindi gumagana ang kanang binti ko kaya nagmintes ako. Napasigaw ulit si Uso at nahulog kasama ang upuan, dito niya napansin na nakatali siya. Tinanong niya ang babae kung ano ba talaga ang balak nito. Pero sagot ng babae, siya raw dapat ang nagtatanong nun, anong ginawa niya sa katawan niya. Siniguro niya kay Uso na sa susunod, hindi nalilihis ang suntok niya. Nakita ni Uso ang malaking butas sa pader kaya nagpakilala siya. Isa akong necromancer. Medyo nalinawan ang babae. Akala raw niya kung sinong siraulo lang. Tumingin siya sa paligid at naisip na totoong ang patay na siya dati. Nagpasalamat siya kay Uso sa pagbuhay sa kanya, pero aniya, dapat hindi na raw sila magkita pa. Tinanong siya ni Uso kung aalis na lang ba siya ng ganon. Hindi nga raw nito mag-alaw ang kaliwang braso't kanang binti, na hindi naman bahagi ng orihinal niyang katawan. Bilang necromancer, si Uso lang ang makakakontrol sa mga iyon. Kahit gaano pa siya kalakas, kakailanganin pa rin niya ng tulong. Ngumiti ang babae at mabilis na kinuha ang cleaver, agad niyang hiniwa ang kanang binti niya. Ipinakilala niya ang sarili. Ako si Eleonora, pinakamalakas, pinakamaganda, mandirigmang walang kapantay.
Kahit wala siyang mga paa o braso, hindi raw niya kailanman kailangan ang tulong ng iba, pati na si Uso. Pinanood ni Uso habang papalayo si Eleanor, pero hindi niya ito hinayaang umalis. Nag-alok siya na upahan ito. Ayon sa narinig niya, lumaban si Eleanor para sa pera noong buhay pa siya bilang isang beerang mandirigma. At dahil ibinenta ang bangkay niya pagkatapos mamatay, nangangailangan pa rin siya ng pera, hindi ba? Kaya iaalok niya ang serbisyo niya. Lalaban siya para kay Uso. Natawa si Eleanor, nakakatuwa ka, pero totoo raw, basta't maganda ang bayad, wala siyang pakialam kung sino ang lalabanan niya. Hindi siya tumatanggi sa trabaho. May utang siya na kailangang bayaran, isang utang na mas mabigat pa kaysa kaya mong unawain. Tinitigan siya ni Uso, at seryosong nag-alok. 80 bilyong ginto, sapat na ba yun para bayaran ang utang mo? Napaisip si Eleanor, posibleng sapat na nga, pero may tanong siya, mayroon ka bang ganung pera? Tumingin ka nga sa tinitirhan mo. Tinuro ni Uso ang isang poster at tinanong kung alam ba niya ang War of the Corpses. Ipinakita niya ang premyo, 100 bilyong ginto. Gulat na gulat siya na hindi ito alam ni Eleanor. Ito ang pinakatanyag na esport sa buong mundo. Ipinaliwanag ni Eleanor na wala siyang talento sa necromancy. At hindi siya nakikialam sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman. Sabi mo, sana ay interesado na siya ngayon. Dahil isa na siyang uri ng Corpse Knight. Madali na lang sumali sa paligsahan. Basta't walang makakaalam na siya ay buhay pa. At kung siya ang pinakamagaling na mandirigma at magsanib puwersa kayo, hindi na magiging mahirap ang manalo. At kung mangyari yun, papalakpakan sila ng buong mundo. Hindi mahalaga kay Eleanor ang kasikatan. Pero bakit nga ba ibinibigay mo sa kanya ang 80%? Alam ni Uso na malaki na ang bahaging iyon. Pero bigla siyang humiling ng 75%. Tumanggi si Uso, dahil kung isasama ang gastos sa materyales at iba pang bagay, hanggang 85% lang ang kaya niyang ibigay. Nag-ayosan sila ng usapan ng ilang sandali. Pero hindi talaga nagbago ang desisyon ni Eleanor. Kaya sa huli, pumayag si Uso at ibinigay ang 75%. Nais din ni Eleanor na pumirma ng kontrata. Dahil hindi siya nagtitiwala sa salita lang. Binigyan niya si Uso ng isang nakakakilabot na ngiti, at tinugon naman ito ni Uso. Habang magsisimula na silang magtrabaho ng magkasama, lumabas sila, pero sinabi ni Eleanor na bagalan niya ang paglakad. Dahil sobrang bilis naman daw. Ano raw ba ang problema sa kakaibang maskarang suot niya? Sagot ni Uso, ito ay ayon sa batas. Kapag gumagamit ng materyales na may hugis tao, kailangang takpan ng 80% ng mukha, para hindi sila makilala, tulad ng sinabi niya dati. Hindi maaaring malaman ng kahit sino na siya ay buhay pa. Madali lang naman iyon, lalo na may suot siyang maskara. Sa palagay ni Eleanor, masyado raw maganda ang mukha niya para itago. Pero pinayuhan siya ni Uso na maging maingat din sa mga sinasabi. Hindi kasi karaniwang nagsasalita ang mga knight sa lansangan. Biglang tinawag si Uso ng babaeng nakita na nila dati. Parang nakalimutan daw niya ang babala ng babae. Hindi ba't sinabi nito na gagawin siyang basura kapag nagpakita pa siya? Ayaw sana ni Uso na humantong sa ganito. Pero sinabihan niya si Eleanor na huwag makialam. Sarili niyang laban ito. Nagulat ang babae nang makita na may knight na siya. Pagkatapos ng 10 taon, sa wakas nakagawa rin siya ng isa. Pero tingin ng babae, mukhang basura pa rin. Ayos lang daw, mas masaya sigurong panoorin siyang durugan sa paligsahan. Kaya papayagan na raw muna siyang makalampas sa pagkakataong ito. Bigla namang nagsalita si Eleanor. Sinabi niyang mukhang nalulungkot na kulugo ang babae. Na agad nitong ikinagalit at tinanong si Uso kung siya ang nagsabi noon. Sinamantala ito ni Uso at sinabing, oo, ako ang nagsabi. May problema ka ba? Agad na inutusan ng babae ang kanyang kabalyero na umatake. Sinabihan ni Eleanor si Uso na suportahan lang ang kanyang kanang paa. Sabay lusog, diretso sa suntok ng kanyang knight. Hindi siya nagbigay ng kahit anong pagkakataon. Ang pangalan ng babae ay Kalina. Isang taong may mas mataas na talento kaysa sa karaniwan. Nakamit niya ang katamtamang tagumpay mula sa katamtamang pagsisikap. At ginamit niya ang mga tagumpay na iyon para maliitin ang iba. Na siyang nagpapalakas ng kanyang tiwala sa sarili. Ito ang pinakamalaking kasiyahan sa kanyang buhay. At sa ganung pananaw, ang isang tulad ni Uso,
na kahit itinuturing na basura, ay patuloy pa ring nagsusumikap, ay para sa kanya ang pinakamainam na laruan. Ganito dapat ang kaso, pero ngayon, si Kalina ay wala ng knight. Dahil tuluyan itong winasak. Ang lalaking may pintura sa katawan na nasa tabi niya ay nanlaki ang mga mata. Isang suntok lang, at natalo ang knight niya. Wala na ni Anino o Abo man lang ang natira. Hindi rin makapaniwala si Kalina. Paanong nagkaroon ng ganitong klase ng knight ang isang tulad niya? Tinanong ni Uso kung may problema ba siya habang palayo na siya. Akma sanang sisigat ang babae, pero dahil sa presensya ng nakakatakot na knight, pinili na lang niyang palampasin ito. Tuwang-tuwa si Uso, pero sinabihan pa rin niya si Eleonora. Masyado raw delikado ang ginawa niya. Mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban. Sa labas ng opisyal na paligsahan. Paano kung nalaman ng iba ang tunay niyang pagkatao? Tanong ni Eleonora, kung nalaman nga, inuutusan mo ba ako ngayon? Sagot ni Uso, hindi naman. Isang pakiusap lang ito. Maaaring siya ang pinakamalakas sa labanan. Pero siya ang eksperto pagdating sa War of the Corpses. Naalala rin daw niya ang sinabi ni Eleonora, na may utang siyang kailangang bayaran. Kaya hindi ba mas mainam kung iiwas sila sa mga panganib? Pumayag si Eleonora at tinanong kung ano ang susunod nilang hakbang. Sabi ni Uso, oras na para magparehistro bilang kalahok. Dadaan siya sa ilang simpleng pagsusulit, na sana'y kaya niyang ipasa. Pumunta sila sa lugar ng pagsusulit, kung saan 3 hurado ang nanunood habang kinokontrol niya ang kanyang knight. Tinanong ng isa kung kaya ba nitong tumakbo. Sinubukan ni Uso ang makakaya niya, at nakagawa ng galaw na parang mabagal na hakbang, na sapat na para pumasa siya sa pagsusulit. Dahil sa permit na ito, suot na ni Uso ang uniforming matagal na niyang pinapangarap. Napansin ni Eleonora kung gaano siya kasabik. Sabi ni Uso, natural lang. 17 taon na niyang hinihintay ito. Naantig si Eleonora, pero tinanong niya kung kailan siya tuturuan ni Uso na maglakad ng maayos. Kung patuloy siyang gagalaw ng ganito kabangga, puputulan na lang daw niya ang kanyang paa at lalaban gamit ang isa. Umalma si Uso, maaaring magawa niya yun kung tao lang ang kalaban. Pero ang mga knight ay mga halimaw na lampas sa karaniwang pamantayan. Hindi siya mananalo gamit lang isang paa. Nina si Eleonora, sinabihan siyang ayusin na ang galaw dahil palaging sablay. Sagot ni Uso, katawan niya ba yun? Paano niya may sasanib ng perpekto kung hindi naman kanya? At tinanong niya si Eleonora kung sinusubukan ba talaga nitong makiayon sa kanya. Tanong ni Eleonora, bakit ko naman gagawin yun? Ikaw ang dapat umangkop sa akin, hindi ako sayo. Biglang inanunsyo na magsisimula na ang seremonya, at pinapasok na ang lahat ng kalahok sa arena. Sabi ni Uso, mag-uusap na lang sila mamaya. Sa ngayon, isuot muna niya ito. Kailangang takpan ang knight para sa seguridad. Pagpasok nila, naglalakad na ang lahat ng kalahok kasama ang kani-kanilang mga knight, na ang ilan ay mas nakakakilabot ang itsura kaysa sa iba. Nahanap ni Uso ang kanilang numero, pero mas naging abala si Eleonora sa isang kakaibang lalaki sa likod nila. Parang may lumalabas sa bibig nito, at hindi na niya maintindihan kung ano pa siya. Sinabihan siya ni Uso na huwag titig ng titig. Kapag nakatawag sila ng pansin dito, tiyak na patay sila. Nagsimula ng magsalita ang tagapag-anunsyo. Ang mga pangalan ay walang hanggan. Ang katawan ng tao ay marupok at mahina, ngunit ang pangalan ay maaaring tumagal ng daang taon. May mga pangalan na ilang taon lang natatandaan. Mayroon namang daan-daan, at ang ilan ay umaabot ng libo-libong taon. Ang inyong mga pangalan ay maaalala sa buong kasaysayan. At ngayon, sa War of the Corpses, naghahangad akong makakita ng isang dakilang nilalang na sisibol. Pagkatapos ay tinanong niya ang 8,304 na necromancer. Handa na ba kayong pumasok sa malupit na arnang ito? Handa na ba kayong ayalay ang buong katawan ninyo? Para lang maalala ng mundo magpakailanman ang inyong tagumpay. Sumang-ayon ang lahat, kaya't idineklara ng tagapag-anunsyo, magsisimula na ang ika-145 na War of the Corpses. Nag-cheer ang lahat, pero itinaas ng announcer ang kamay. May karagdagan pa raw siyang ipapaliwanag. Bago ang lahat, ipapaliwanag muna niya ang unang preliminary round. Gusto raw niyang mailantad agad ang mga bagong manlalaro sa mga manunood. Sa unang round, plano nilang tanggalin ang halos 20% ng mga kalahok. Gagawin ito sa pamamagitan ng random matching.
Ang unang makadalawang panalo, pasado. Ang unang makakuha ng 4 na talo, tumble. Alam daw niyang sabik na ang lahat na lumaban. Pero bago ang lahat, pumili muna siya ng 2 manlalaro. Ang nasa pinakahuling linya, at ang nasa likod nito. Ang unang manlalaro, si Uso. At sa likuran niya, isang pangit at nakakakilabot na nilalang. Kasama ang knight nito, tuwang-tuwa ang nilalang, na si Uso ang napiling kalaban. Ipapakita raw niya rito, ang sukdulang ganda na kanyang nilikha. Napansin ng nilalang, ang tingin ni Uso sa kanya. Iniisip din niyang si Uso ay pangit at kasuklam-suklam. Tama nga, pare-pareho lang silang lahat. Mapanghusga, pero kapag nakita nila, ang tunay na ganda ng kanyang knight, matatanggap din siya sa wakas. Sabi ni Uso, hindi naman siya sa kanya tumitingin, kundi sa knight nito, dahil maganda ang pagkakagawa. Kahit malaki ang ulo nito, maayos ang suporta ng kalamnan at buto sa paligid. At sa bibig nito, napansin niyang may makakapal na muscle fibers, para punan ang kahinaan ng skeletal muscle. Karaniwan sa mga amphibian, kumpiyansa siya ang mananalo. Pero sana raw ay maganda ang laban nila. Nagulat ang nilalang. Ito ang unang beses na may nag-abot sa kanya ng kamay. Para makipagkamay, tinanggap niya ito. Habang nasa quarters, iniisip pa rin niya ito. Iyon ang pinakaunang handshake sa buong buhay niya. At ang binatang iyon, hindi man lang alintana ang pangit niyang itsura. Maganda rin ang mukha nito. Ipapakita niya rito, ang sukdulang ganda ng kanyang nilikha. At sigurado siyang maa-appreciate ito ng lalaki. 3 round ang preliminary phase. Mula rito, 1,000 na manlalaro ang pipiliin para makapasok sa main round. Ang mga patakaran ng preliminaries ay pabago-bago gaya ng panahon. Kaya mahirap itong paghandaan. Pero ang format na 2 win, 4 loss ay palaging nananatili. Meron din silang communication magic device. Binago niya ang itsura nito. Pero kapag isinabit ito sa tainga, makakapag-ugnayan sila sa loob ng 300 metro. Ang disenyo nito ay para kahit anong tunog, kahit anong lakas. Tanging ang nagsusuot lang ang makaririnig. Gumagamit ito ng resonance magic, isang espesyal na feature. Isinuot ito ni Eleonora, at tinawag siyang idiot sa loob ng device. Sinaway siya ni Uso, mahal ang gamit na yun. Huwag daw niya itong kung ano-anuhin. Dahil ibinenta na niya ang kalahati ng wearables at mga gamit. Para lang mabili ito, tanong ni Eleonora, akala niya ba malaki ang control sa necromancy dito? Hindi ba nila i-check ang ganitong gamit? Ipinaliwanag ni Uso, na ang paligsahang ito ay nagpapahalaga sa pagiging individual ng mga necromancer. Kaya madalas pinapayagan ang accessories. Ngunit ang arena ay may napakatibay na magic circle na humaharang sa kahit anong uri ng communication magic. Mula loob papunta sa labas at kabaliktaran. Pero hindi naman daw sila nakikipag-ugnayan sa labas, di ba? Pumayag si Eleonora. Tinanong siya ni Uso kung handa na ba siya. Pero alam na nila ang sagot. Tinawag sila ng isang staff papalapit sa entablado. Umakyat si Uso sa hagdan papunta sa podium. At tanaw niya ang buong arena sa ilalim niya. Inaasahan niyang walang masyadong tao. Dahil preliminary round pa lang ito. Pero kabaligtaran ang nangyari. Kinumpirma ng empleyado na handa na ang parehong manlalaro. At sa sandaling iyon, formal nang nagsimula ang unang laban. Nang unang preliminary round, wong laban kay Uso, sumigaw siya bilang hudyat ng simula. Kaya nag-focus si Uso at sinabi kay Eleonora na ipakita ang kanilang lakas. Sa kasamaang palad, bumagsak siya agad sa unang galaw. Sinabihan naman siya ni Uso na dahan-dahan lang, di ba? Sabi ni Uso, siya kasi ang kumilos ng sobrang bilis. Pero hindi yun iniintindi ni Eleonora. Simula ngayon, gagamitin niya ang sarili niyang estilo. Tumalon siya papunta sa Frog Knight. Pero tumalon din ito palayo. Napamura si Eleonora sa bilis nito. Naalala niya ang sinabi ni Uso dati. Ang susi sa pagkapanalo ay wasakin ang puso ng kabalyero ng kalaban. At ingatan ang sarili niyang puso. Malakas ang atake nila sa malapitang laban. Pero kaunti lang ang opsyon nila para sa depensa. Kaya ang dapat gawin ay pag-aralan ang kalaban at tingnan ang galaw nito. Sabi ni Eleonora, sinasayang lang ni Uso ang oras. Habang nag-iisip pa siya ng plano, nakakapag-strategize na ang kalaban. Hindi nga sila makatakbo ng maayos. Kaya siya na ang lalapit sa kalaban. Pero kahit anong bilis ng kilos niya,
Mas mabilis pa rin ang Polaka. Napansin ni Uso na wala na talagang balak si Eleonora na makipag-coordinate. Isa lang ang kamay at paa niyang ginagamit sa paggalaw. Kaya madaling mahulaan ang susunod niyang hakbang. Gusto rin niyang malaman kung anong klaseng kabalyero ang Polaka, dahil puro takbo lang ang ginagawa nito. Doon niya napansin ang isang bagay, at natawa si Wong. Minsan, may malalakas na manlalaro na nagtatago sa mga mukhang ordinaryo. Kaya ni-research niya ito, pero wala raw sa kanya ang focus. Tatapusin na niya agad ang laban. At magugulat sila sa pinakamagandang nilalang na ginawa niya. Sa labas ng Polaka, may lumitaw na napakagandang anyo. Naisip ni Eleonora na bawal ipakita ang mukha. Pero kinumpirma ni Uso na hindi iyon ang totoong mukha. Pinaliwanag ni Wong na iyon ang bunga ng lahat ng pag-aaral niya tungkol sa kagandahan. Buong buhay niyang hinanap ang perpektong proporsyon. Wala ni isa mang tao sa mundo ang may ganitong mukha. Kaya wala nang dahilan para takpan pa ito. At ngayon, masasaksihan na nila ang pagsabog ng kagandahan. Biglang umumbok at lumabas ang mukha. Parang isang berde at lumulundag na tadpole. Sumalpok ito kay Eleonora na may kasamang pagsabog. Nakaligtas siya, pero nawalan yata ng isang braso. Pinrotektahan siya ni Uso, pero kung tamaan pa ulit, delikado na. Kaya kailangan na niyang mag-focus. Napansin din ni Eleonora na gumalaw ang mukha. Kaya gusto niyang malaman kung kaya ba itong kontrolin. Sabi ni Uso, hindi. Kapag nahiwalay na ang bahagi ng katawan mula sa kabalyero, hindi na ito maaaring kontrolin. At maikli na lang ang oras bago ito mawala. Ibig sabihin, laging diretso lang ang tirang ito. Mukhang ginawa rin ang sumabog na bahagi. Mula sa pinaghalong kemikal ng lason mula sa mga Polaka. Sumasabog lang ito kapag malakas ang impact. Alam na ni Eleonora ang ibig sabihin nito. Kahit ano paman. Kailangan lang talaga nilang umiwas. Medyo na-excite siya, matagal na rin mula noong huli siyang na-thrill ng ganito. Pero bago pa siya makapaghanda ng maayos na laban, tinamaan na naman siya ng pagsabog. At mukhang naiirita na siya. Natawa si Wong, hanggang kailan ba raw siya magtatago? Mamamangha sila sa kanyang walang kapantay na kagandahan, at mamamatay. Sunod-sunod na ang pagpapasabog ng kabalyero niya. At palapit na ng palapit. Hindi pa rin bumibilis ang kilos ni Eleonora. Kaya sabi ni Uso, ito na ang hangganan nila. Kung itutuloy pa nila ito, kailangan ng matutong tumakbo ng maayos si Eleonora. Matagal na niyang pinag-aaralan kung bakit hindi nagtutugma ang mga hakbang nila. At ang pinakamalaking problema, kulang sa tiwala si Eleonora. Para sa kanya, ang kanang binti ay bahagi ng katawan na mayroon. Pero parang wala rin. Kaya natural lang na may kaba siya tuwing lumilihis siya sa kanan. At dahil doon, lagi siyang nawawalan ng balanse. Tuwing kumikilos siya, kung gusto niya talagang gawin ito ng maayos, hindi niya dapat alalahanin ang kanang binti niya. At dapat siyang magtiwala sa kanya. Tinanong ni Eleonora kung ano ba ang dapat niyang pagkatiwalaan. Hindi naman daw si Uso ang nakikipaglaban. Nakatayo lang ito ng komportable. Habang siya ang naghihirap. Hindi siya nagtitiwala sa mga taong hindi isinasakripisyo ang sarili. Gaya ng ginagawa niya, tahimik lang si Uso habang sinusubukang intindihin ang lahat ng sinabi niya. Habang sumugod muli si Eleonora. Pero naitaboy lang siya, sabi ni Uso, ito na rin ang huling pagkakataon niya. Ipinanganak siya sa tambakan ng basura, isang lugar na kinamumuhian ng lahat. Lumaki siyang tinatawag na anak ng basura. Palaging tinitingnan siya ng mababa ng mga tao. Walang sino man ang pumansin sa kanya habang lumalaki. Walang nakakaintindi kung gaano kasakit ang malaman na bawat bahagi ng pagkatao mo ay itinuturing na walang silbi ng buong mundo. Hindi na siya mabubuhay pa kung hindi niya mapapatunayan sa lalaking laging tumingin sa kanya ng mababa at sa mundo na kaya niyang maging pinakamahusay at patunayan na mali silang lahat. Kung hindi niya magawa ito, wala na siyang rason para magpatuloy. Ang pagkikita nila ni Eleonora ang huling pag-asa niya. Hindi niya siya pinipilit na magtiwala sa kanya, pero hindi rin niya may kakaila ang desperasyon nito. Na proseso ni Eleonora ang sinabi niya. At nang dumating ang susunod na atake, ginamit na niya ang kanyang peking binti, at tumakbo ng maayos. Tuwang-tuwa si Uso sa nakita, pero sinabihan siya ni Eleonora na huwag magkamali ng akala. Hindi siya interesado sa nakaraan ni Uso, o kung totoo man iyon. Pero 2 beses na siyang iniligtas nito, kaya umaasa siyang gagawin ulit niya ito.
Kahit hindi pa perpekto ang ginagawa nila. Sabi ni Uso, ayos lang iyon. Sa ganitong paraan, mas madali nang umiwas. Mas mababa na sa kalahati ang natitirang bomba. Pag naubos ang mga bomba, Polaka na lang ang kalaban nila. Kaya dapat na silang kumilos. Nagpatuloy sa pag-atake si Wong. Pero nang may putok na niya ang huling bomba, sumugod agad si Eleanor na may malakas na suntok. Tumalon palayo ang Polaka, pero kaya na niyang tumakbo ngayon. Kaya nakaposisyon siya sa ilalim nito. At doon niya nakita ang 10 bomba pa. Tumawa si Wong, dahil mali ang pagtansya nila sa kanya. May itinago pa siyang 10 ekstrang bomba sa loob ng katawan ng kabalyero. Para lang masiguro ang panalo. Pinasabog niya ang lahat ng sabay-sabay. Pero mabilis na nakapag-isip si Uso. At sinabi kay Eleanor na suntukin ang lupa sa ilalim. Naintindihan niya ito kaagad, at ginawa ito. Napansin ni Wong na ang malaking pagsabog ay hindi galing sa kanya. At nakita niya ang isang malaking hukay. Sabi ni Eleanor, magaling daw ang desisyon na iyon. Pinaliwanag ni Uso na, dahil sa lakas ng kapangyarihan niya, naisip niyang baka kaya nitong pasabugan ang mga bomba gamit ang shockwave at debris. Isang sugal iyon. Hindi talaga niya inakalang magiging ganoon kalakas ang epekto. Sabi ni Eleanor, alam na raw niya kung anong ibig sabihin nito. Sa mismong teritoryo ni Uso, ipinaalala niya na ang teknik na iyon ay magagamit lang isang beses. Kinakailangan nitong ilabas ang lahat ng lakas niya sa isang suntok. At pagkatapos, nangangitim ang braso niya. Aabutin ng 4 na oras bago ito bumalik sa dati nitong anyo. Alam na ito ni Uso, na magagamit lang niya iyon ng isang beses kada laban. Pero naisip niya, ano ang mangyayari kung gagamitin niya ito ng 2 beses? Ipinaliwanag ni Eleanor, na minsan, sinubukan na niyang gamitin ito ng sunod-sunod. At ang naging resulta, ay ang kalagayan niya noong natagpuan siya ni Uso. Nawasak ang kanyang braso, binti, at pati ang puso niya. Ibig sabihin, hindi kayang tiisin ng katawan niya ang teknik na iyon. At kapag pilit pa rin niyang gagamitin, paputok ang puso niya. Sabi ni Uso na wala na silang natitirang teknik. Pero ganoon din naman sa kabilang panig. Naghanda na si Eleanor. Oras na para sa tunay na labanan. Para sa isang tunay na mandirigma. Ang harapang labanan ng sukatan. Madali niyang pinabagsak ang Polaka. At binasag ang core nito. Idineklara ng empleyado na panalo si Uso. Sobrang saya ni Uso. At sinabi kay Eleanor na mahusay siyang lumaban. Sobrang dominante raw niya sa huling laban. Hindi biro ang tawagin siyang Ultimate Warrior. Sabi ni Eleanor, magaling din daw ang mga galaw niya. Habang paalis si Uso, at sinabing dapat nilang ipagpatuloy ang momentum. Narinig niya si Wong mula sa silid nito. Umiiyak ito. Ginawa raw niya ang pinakamagandang bagay. Ang perpektong kagandahan. Paano nangyari ito? Sabi ni Uso, isa siyang kahangahangang kabalyero. Hindi agad naniwala si Wong. Pero ipinaliwanag ni Uso, puno ng pagsisikap at pagmamahal ang ginawa niya. Gayunman, ang kay Uso ay bahagyang mas perpekto. Namangha si Wong. Ito raw ang unang beses na may nagsabing maganda. Ang isang bagay na ginawa niya. Pinahalagahan niya ito. Dagdag pa ni Uso, may isang bagay lang na kulang. Ang mukha ng bomba ay masyadong nakatuon sa pagiging maganda para sa karamihan ng tao. Pero ang kagandahan ay parehong objektibo at subjektibo. Kaya sa halip na tumingin sa opinyon ng iba, hindi ba mas maganda kung ipapakita niya ang kagandahan mula sa sarili niyang pananaw? Hindi pa ito naisip ni Wong dati. Pero isa raw itong napakagandang ideya. Hinangaan niya si Uso sa katapatan nito. Kaya mula ngayon, siya ang magiging unang tagahanga ni Uso. At susundan niya ito habang paakyat sa tugatog. Alam niyang kaya niya ito. At siya rin ay gagawa pa ng mas perpekto. At mas magagandang kabalyero, para ipakita sa buong mundo. Pagka-uwi nila, sabi ni Uso kay Eleanor na ang pangalan niya ay di praktikal. Mas mainam daw na paikliin ito, gawin na lang, Eli. Agad siyang tumanggi. Magkaibigan na ba tayo? Aniya, wala pang tumawag sa kanya ng ganoon. Sabi ni Uso, huwag agad magalit. Isipin na lang daw. Sa isang laban kung saan bawat segundo ay mahalaga, alin ang mas mabilis at praktikal sabihin? Eleanor o Eli? Tiningnan lang siya ni Eleanor. Alam ni Uso na alam niya ang sagot. Mas mahalaga ang manalo kaysa sa palayaw, di ba? Pumayag si Eleanor.
pero sinabi niyang sa laban lang siya pwedeng tawagin ng ganoon. Tinanong niya kung ano ang schedule, at sino ang susunod nilang kalaban. Sabi ni Uso, 1 linggo ang binibigay. Para ayusin ang kabalyero. Ang problema, random ang pagtutunggali. Hindi maintindihan ni Eleanor kung bakit problema iyon. Itinuro ni Uso ang bungo sa kanyang kasuotan. Ito raw ang kanilang ID. Patunay na isa silang necromancer. Kailangan daw itong suotin palagi. Ayon sa resulta ng nakaraang mga torneo, ang bawat necromancer ay binibigyan ng bungo na may iba't ibang hugis at kulay, mula sa itim hanggang sa onyx. Hula ni Eleanor. Mas mataas ang ranggo, mas malakas ang kalaban. Tama siya, ayon kay Uso. Dahil random ang pagtutunggali, pwedeng mapalaban ang bronze laban sa diamond. At kung malas pa, baka emerald pa ang makalaban nila. Naisip ni Eleanor na hindi pa perpekto ang kilos niya. Kaya magiging mahirap kung makakatapat sila ng malakas na kalaban. Binuksan ni Uso ang liham para malaman kung sino ang susunod nilang kalaban. At nagulat siya sa loob ng 1 minuto. Ang susunod nilang kalaban ay binigyan ng balita ng kanyang sekretarya dahil wala siyang impormasyon tungkol kay Uso. Ibig sabihin, ito ang unang torneo nito. Ngumiti ang kalaban dahil magiging madali lang ang preliminary round na ito. Noong nakaraan, ang mga tao ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ral, ang hindi matitinag na pader. Lahat ay sumusuporta sa kanya. At naramdaman ni Ral na siya'y pinahahalagahan. Naluha siya at napagpag ang pagkain. Habang naaalala ito at tinawag ang kanyang assistant na si Sophie, tanong kung ilan na ang mga liham ng mga tagahanga ngayong buwan. Ipinaliwanag ni Sophie na mayroon silang 1,244 na liham. At napansin ni Ral na ito ay 15% na pagbaba kumpara sa nakaraang taon. Siguro ay iyon ang mga datos na nagsasabi ng 15% na pagbaba. At gaya ng inaasahan, hindi kailanman nagsisinungaling ang mga numero. Tinanong niya kung ano ang sinasabi ng media at mga analyst tungkol sa tsansa niyang manalo sa unang pwesto. Sinabi ni Sophie na batay sa 13 na media outlet at 43 na analysts. Ang posibilidad na manalo, siya ay 2.7%. Nag-alab ang galit ni Ral. Dahil iniisip nilang hindi siya karapat-dapat manalo. Pero ipapakita niya sa kanila na ang hindi matitinag na pader ay kaya pa ring magtagumpay. Tanong niya tungkol sa susunod na kalaban na si Uso, na kinumpirma ni Sophie na walang datos tungkol sa kanya. Dahil bago lang ito, batay dito, naniniwala si Ral na may 79% na pagkakataon na hindi nito kayang kontrahin ang kanyang mga teknik. Upang mapataas ang tsansa niyang manalo, kailangan niyang ipakita sa lahat ang agwat ng lakas. Kailangan itong maging napakalakas, upang walang maglakas loob na magduda pa sa kanya. Habang abala si Uso sa pag-aayos kay Eleanor, iniisip ni Eleanor na ang pangalan ni Ral ay nakakabobo. Pero sinabi ni Uso na hindi siya pwedeng baliwalain. Dahil pang-10 siya noong nakaraang taon sa kompetisyon. At nanalo na siya ng 2 beses. Pagdating sa mga manlalaro, medyo bihasa siya. At may 2 paraan lang para matukoy ang panalo. Sa War of the Corpses, ang isa ay alam ni Eleanor. Ang wasaki ng puso ng kalaban na kabalyero. At ang isa pa ay ang mag-surrender. Tinanong ni Eleanor kung parang pag-give up lang ba iyon. Na tinanggap ni Uso, pero hindi lang iyon. Sa kompetisyong ito, ang pagsuko ay nangangahulugang isinusumpa mo na ang buong laban. Ibig sabihin, ang mga resulta lang na nare-record ay hanggang sa surrender, at hindi na magpapatuloy ang susunod na laban. Kasama pa ang maraming galit mula sa mga tao. Tiningnan siya ni Eleanor at inamin na mas baliw pa ang sport na ito kaysa sa akala niya. Parang sinasabi na maglaban hanggang mamatay ang isa sa kanila. Sabi ni Uso na ang mga kabalyero ay mga kasangkapan lang. Pero para sa espesyal na kaso niya, ito ay nangangahulugang mamamatay siya ng tuluyan ngayon. Tinanong ni Uso kung ano ang plano ni Eleanor kung ganun nga ang mangyari. Tinanong siya ni Eleanor kung ibig bang sabihin nito ay mag-full forfeit sila dahil sa lakas ng kalaban nila. Sinabi niya kay Uso na huwag niyang maliitin siya, dahil namuhay siya sa isang buhay na parang mabangis na tigre, pinapatay ang mga kalaban upang mabayaran ang mga utang na naranasan. Kung gusto niyang manalo, kailangan niyang talunin ang mga kalaban na ito sa huli. Kaya't hindi hadlang sa kanya ang magbuwis ng buhay. Dahil dito,
sinabi ni Eleanor na hindi siya dapat mag-forfeit hanggat hindi niya ito pinapayagan. Nais ni Uso na marinig ito mula kay Eleanor, dahil ito na ang huling pagkakataon niya rin. Kaya't kailangan nilang maghanda para sa isang laban na posibleng huling laban nilang dalawa. Narinig ng mga trabahador sa arena ang ingay mula sa labas, at isa sa kanila ay napansin na medyo maingay ang mga tao kahit preliminaries pa lang. Sinabi ng isa pang trabahador na si Ral na ang kasali ngayon, naalala niya ito dahil nakakatawa ito. Tinanong niya kung kaya pa bang makipaglaban, at sinabi ng isa pang trabahador na iyon ay noon pa, at bumagsak na ang mga kasanayan ni Ral. Huling beses, umabot lang siya sa ika-10 pwesto. Mamamangha pa rin ang mga tao sa mga tagumpay niya, pero kapag bumagsak ang isang necromancer, tuloy-tuloy na ang pagbulusok nito pababa. Biglang sumabog ang pinto si Ral at halos pumasok na sa arena. Itinaas niya ang kamao, binigyan ang sarili ng lakas, at pumasok sa arena na parang handa na makipaglaban. Namangha si Eleanor sa dami ng mga tao na nanood ngayon, ngunit sinabi ni Uso na siya ay isang kampyon dati kaya't natural lang yun. Nagsimula ng magsalita si Ral, ang tunay na sukatan ng lakas ay hindi nakabase sa atake, kundi sa depensa. Ako ang tagapagtanggol, ako ang kalasag, at ako ang pader. Lahat kayo ay maalala na ako si Ral, ang hindi matitinag na pader. Nagulat si Eleanor sa lakas ng kalaban, kaya ipinaliwanag ni Uso na ito ay kombinasyon ng iba't ibang materyales at buhay na nilalang, na bumubuo ng isang buhay na kalasag. Ang panlabas na balat nito ay hindi pa nababali ng kahit anong uri ng atake. May mga nag-atake na nang walang ingat at nasira ang kanilang mga armas. Kahit gaano kalakas ang isang suntok, hindi ito makakalusot. Isa lang ang pagkakataon nila, kaya't dapat nilang itutok ang atake sa pangunahing katawan na nasa likod nito. Inisip ni Eleanor na madali lang, pero agad siyang nabigo nang biglang tumama sa kanya ang kabalyero ng buong lakas nito. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.